Basta ako ang pangarap ko nun sa anak ko, sa mga anak ko, makatapos ng pag-aaral. Yun yung, siguro yung may hindi ko narating. Gusto ko marating ng mga anak ko. Ayun, okay. Kaya, sobrang happy ako ngayon kasi si Winwin, sumobra naman. Oo, sa inasahan. Sa inasahan ko naman. Anong feeling? Ay, Gusto ko rin na magkaroon ng ganyang feeling. Sobra, Oo. sobrang nung nanalo siya, iyak. Totoo. Iyak, tuwang-tuwa. Hanggang ngayon, yung proud mom talaga. Talagang Right. pinagmamalaki ko, paano siya hanggang ngayon, paano siya maging nanay dun sa anak niya. Sobrang proud ako kay Winnie. That's great. Parang graduate ka. Parang kang nakoronahan. Yes. Di ba, no? Bilang nanay na koronahan Oo, ako. di ba? O ito namang si Mark. Napaka-pogi, di ba? Ito naman si Mark. Sa pogi, talagang napaka-pogi Hindi naman. ba nga? Pero yan, napakalambing na bata. Pero loner. Loner siya. Oo, gusto niya yung buhay lang niya, siya lang. Tsaka sobrang nagpapasalamat ako dahil siguro sa pinagdaanan ng anak ko, okay siya ngayon. Okay. Career niya, contract siya ng Viva, sobrang okay siya yung buhay niya ngayon. Grabe din yung pinagdaanan ni Mark. Grabe, yung time na nakulong si Mark, 1 year and 1 month. Araw-araw nandun ako, nagbabantay ako. No way! Yeah, nandun ako. As in, apartment, kumuha ako sa San Fernando. Nang malapit sa kanya, doon sa Bilibid. Doon ako. Kasi kailangan kong, by lunch, kailangan siguraduhin ko yung pagkain niya meron. Nadadalaw ko siya. Tapos kung may taping ako noon, galing ako noon kasi may soap ako. Galing pa ako na San Fernando, babiyahe ako. Pero dadalaw muna ako sa kanya. Ganon, hindi ako bumitaw sa kanya. Tapos pag may hearing siya, kailangan kong gumising na maaga dahil kailangan ko siguraduhin na safe siya na dadating. Safe din siya maibabalik sa selda niya. Grabe! Kaya sobrang Nes. nung na-acquit yung anak ko na natapos yung kaso niya, sabi rin sa'yo, hagulgul ko, sobrang thank you. Wow. 1 year mahigit. And Sobra. imagine, in the end, na-acquit din pala. Oo, yung nakita ko yung hirap ng anak ko. Yung lugar, yung kwarto, na walang special ano kasi doon eh. Pantay-pantay kasi yan eh. So, titisin mo yung bilang nanay doon. Ang sakit doon. Yes. Ang sakit-sakit doon. Na alam mong yung balat na niya dahil sa tagal, may rashes na, ang puti pa naman yan. Ang puti. So, lagi ako may dalang cream. Sa kanya ko natutunan anong cream nga yung pinabibili niya. Mana sa tatay yan, maano yan eh, Banidoso, sobrang- banidoso rin. Yun. Ano yung sikreto kung paano ninyong mag-ina na lagpasan yan? Lakas ng loob. Wag sang mag-nega, positive lang. Hawak lang. Tsaka malaking bagay yung nandun ka, ha? Oo. Oo. Tapos dinadalaw din siya ng yung kapatid niya. Si Santo siguro nadalaw at least 3 beses. Sa isang beses sa isang buwan. Kailangan kasi yung time na yun, mas maramdaman niya na lahat kami nandyan para sa kanya. Walang nangiiwan sa kanya. Correct. So sa naging karanasan mo kay Mark, ano ang masasabi mo sa lahat ng mga magulang, lalo mga nanay, na merong mga problematic na mga anak na chapter lang naman yan eh. Dumadaan yan Dumadaan talaga sa ganun, sa journey nila. Kasi ano yan eh, ako lang ang lagi ko yung sinasabi sa magulang, maging matatag lang sila. Tsaka ang importante, pag lalo na yung anak mo nagkakaproblema, huwag mong iiwanan. Hanggang kaya mo, bantayan mo, kausapin mo. Paramdam mo yung pagmamahal mo, pagmamahal ng pamilya para sa kanya. Ano naman ang masasabi mo kay Mark today? Ay, sobra. Sobrang proud ho ako sa anak ko kay Mark Anthony. Magaling na artista, mabait na bata, magaling makisama. Kaya ako alam yon dahil si Boss Big ng Viva, nakakausap ko. Kasi yun ang nakakontract siya sa Viva. Nagkwento sa akin, Yes. kinukumusta ko na, ay, Nes, sayang anak mo. Okay yan, napakabait, on time, hindi sakit ng ulo. So, thank you, Lord. Parang, sabi ko, laki na. Okay siya. Yes, So, yes. O ito namang si Van Dolph. Maiba naman. Comedy naman tayo pagkatapos ng drama. action yun. Hindi, ito naman si Van. Oo. Linuloko ng tatay yan. Ano yun? Yung ilang beses na aksidente. Yung buhay. Totoo ba? Oo, Oo, nga, no. ano, Oo nga.
Ilang beses na aksidente yan, di Naku, ba? na-comatose pa si Van Dolph. Oo, di ba? Na-comatose siya ang pinakamagrabe din niya. Na-comatose siya for 1 month din. 1 month na eksakto, na-comatose siya. Na ikaw, magulang din ko rin, pag tinanong mo yung doktor, mayroon ba ho pag-asa na gumising? At sasabihin, ang sagot sa'yo ng doktor, hindi ho namin masasabi. Anong kami time ni Dolphy, ako noon nandun. So wala na, manghihina ka na lang. Pero kailangan namin talagang maging matatag ni Dolphy noon. Maging matatag kami for Van Dolph noon. Prayers din. Correct. Hanggang sa nakasurvive siya, sabi na nga namin, pag yan daw 1 month, hindi pa rin nagigising, bubutasan siya dito. Oo, tracheotomy. Oo. Yun, or sa tiyan. Eksakto 1 month, nagising siya. Ayaw siguro yun. Grabe naman. Pero walang naging permanenteng epekto. Meron. Yung isa ulo, sa wala. Pero sa paan niya, di ba, medyo pilay-pilay siya lumakad. Yun. Pero buti na lang, bata pa si Van Dolph at saka nagbabasketball, malakas ang katawan. So, ang naging differential lang talaga niya. Magaling din ang doktor namin kasi sila Doktora Banico. Dito niya noon, talagang, bakal. Bakal na lahat. Mula dito niya bakal. And not once, but 3 times. Pero yung iba, medyo mas minor. Minor yun, nahuhulog lang siya. No? Pero mamamatay ka sa nervyos. Pero ngayon naman, mula nung nag-asawa siya kay Jen Quezon, nagkaanak siya si Vito, Quezon, nandun na siya kay Kira. Yun naman, medyo konsehal na siya ngayon. Oo. Seryoso naman. Yes. Mukha naman. Tsaka kung magsalita eh. Yun naman siya ngayon. Kaya, kumbaga, hindi ko na rin masyado intindihin dahil may pamilya na rin, okay naman sila. Prayers ko pa rin, nandun pa rin, ginaguidean ko pa rin kung tatanungin ako. Right. Ganun lang. Parang hindi biro ang magkaroon ng 7 anak. Tapos, kanya-kanya silang monitoring mo. Hindi, si Yodge naman yung anak ko din, may anak na rin. Pero yun din, okay din, hindi ko problema dahil marunong din sa buhay. Yung wife niya, si LA, okay din. Kaya, sobra akong... Anong ginagawa ni Yodge ngayon? Working din, City Hall. Also. Trabaho, tapos may konting business. Okay. Oo, kasi yung wife din niya, may work din yung wife niya. Pero hindi ba totoo yung sinasabi ng tao na never matatapos yung pagiging nanay mo? Kaya nga, hindi talaga. Oo. Ang nanay nandyan, pero siguro, hindi ko sinabing may hangganan. Pero ang nanay lang, kasi lagi ka nandyan, to guide yung anak mo na lang. Kasi meron na anak na may mundo na siyang sarili eh. Oo. Iga-guide mo na lang, anak, ito siguro suggestion ko, ito na lang siguro dapat. Hanggang doon ka na lang. Correct. Pero hindi mo na sila yung pipilitin na ito dapat, hindi eh. Oo. May buhay ka na, may sarili ka pag-iisip. Pero hindi ako nagkulang sa'yo ng paalala, ng advice sa'yo. Yun.